This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Mabilis na dumating ang araw ng Christmas Lights Festival, at kahit pa sobrang pagod dahil nga ang dami naming mga trabaho na kailangang tapusin ay sobrang gaan naman sa pakiramdam ng lahat. Lalo na kapag nakikita namin ang masaya at excited na ngiti ng bawat estudyante. Well, sino ba namang hindi ma-excite gayong maliban sa malaking Christmas tree na itinayo namin, ay ang dami ring makukulay na Christmas lights sa bawat puno, pader at iba't ibang parte ng unibersidad. Maliban doon ay nagsabit din kami ng maraming mga mistletoe na isa sa inaabangan ng mga estudyante, lalo na yung may mga kasintahan. Sobrang busy ata natin, nakangiting wika ni Yael habang busy kami ni Jazz at ng iba pang SSG officers sa gymnasium, agad naman akong napalingon sa kanya at napangiti rin. Malapit na rin kaming matapos, last na kami dito sa gym, sagot ko. Maghihintay na ako dito, sabay na tayong kumain ng lunch, wika ulit niya kaya tumango ako. Sige na Marky, ikaw ang pinaka napagod dito, kaya magpahinga ka na't sumama na kay Yael. Malapit na rin naman kaming matapos dito, saad naman ni Jazz. Hindi na Jazz, okay lang. Sabay-sabay na tayo, saad ko naman. Go na Marky, lalo na hindi ka naman nag-break kanina. Kaya na namin dito, wika ng isa pa. Sa huli ay ngumiti na lang ako sa kanila bago tumango at nagpasalamat. Maging si Yael ay ganun din ang ginawa bago ko binuhat ang bag ko, at sabay na nga kaming naglakad palabas ng gym. Sa labas na tayo kumain, saad niya kaya tumango na lang ako ulit. Oo nga pala, pagkatapos ng Christmas Lights Festival mamaya, huwag mong kakalimutan yung birthday party ni Papa, wika niya nang makasakay na kami sa sasakyan niya. Sigurado ka ba na okay lang yun Yael? I mean, natatakot kasi talaga ako na baka biglang magkagulo at masira pa ang party ng papa mo dahil sa akin, saad ko. Hindi naman natin siya kakausapin sa mismong party, hihintayin natin na matapos, wika niya at mahina pang napabuntong hininga. Ang tagal kong kumuha ng lakas ng loob para sa araw na ito Marky, this is now or never, dagdag pa niya. Kung hindi ko na mababago ang isip mo, ikaw ang bahala. Pero gusto ko lang malaman mo na okay lang kung mag-iba ang plano, saad ko na lang. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa isang steakhouse na hindi naman kalayuan sa university. Medyo nagulat nga ako nang makita na nandoon si Ate Ai, nangumiti at kumaway pa nang makita kami. Bukod doon ay may isa pa siyang ginang na kasama. Ma, si Marky nga po pala, boyfriend ko, and Marky, si Mama, nakangiting pagpapakilala niya sa akin kaya mahina akong napasinghap. Mahina ko pa nga siyang sinuntok sa may likod niya kaya natawa siya. Bakit naman hindi mo agad sinabi, bulong ko pa pero pilit din namang ngumiti sa mama niya. Hello po, masaya po ako na makilala ko po kayo, nakangiting saad ko pa. Masaya rin akong makilala ka iho. Tama nga ang sinasabi nitong panganay ko, sobrang cute mo, nakangiting saad naman niya. Maupo na kayo, dagdag pa niya na siyang ginawa naman namin. Napangiti rin ako dahil tinawag niyang panganay ko, si Ate Ai. Doon ko masasabi na mabuti talaga siyang tao at anak ang naging turing niya rito kahit pa hindi naman sa kanya ito nanggaling. Pagkaupo namin ni Yael ay dumating na rin naman ang maraming pagkain na in-order nila. Nung una ay medyo nahihiya ako, pero sa bawat minutong dumadaan, gumagaan ang pakiramdam ko dahil nga halata sa mama ni Yael na sobrang bait at understanding nito. Sigurado ka na ba sa plano mo anak? I mean, kilala mo naman ang papa mo. Ako okay lang sa akin ang ganito, pero gusto ko lang malaman nyo na ang taong sarado ang isip, hindi marunong makinig. Saad pa nito pagkatapos naming kumain, habang nagpapahinga kami. Sigurado na po ako ma, kung itatakwil man ako ni Papa, nandyan naman po kayo ni ate. Alam ko po na kahit anong mangyari, hindi niyo po ako pababayaan at may kakampi ako lagi, sagot naman ni Yael na siyang nagpangiti sa lahat. Anak, alam ko na marami rin akong pagkukulang sayo.
pero nagpapasalamat ako na may tiwala ka pa rin sa akin at nagagawa mong sabihin sa akin ang ganitong mga bagay. Tandaan mo na kahit anong mangyari, susuportahan kita sa bagay na ikasasaya mo, wika pa ng mama niya. Hindi po kayo nagkulang sa akin ma, inalagaan at minahal niyo po kami ni Kuya Islam, ate, sa abot ng makakaya niyo. Noong naghiwalay po kayo ni Papa, ganun pa rin po. At nang nahanap niyo na po sa wakas yung tao na totoong nagmamahal sa inyo, naging sobrang masaya po ako. Hindi po ako humingi ng tulong sa inyo noon hindi dahil nagtatampo o nagagalit ako, kung hindi dahil alam ko po na deserve niyong maging masaya at sarili muna ang unahin niyo. Nakangiti at puno ng sinseridad na sagot naman ni Yael. Pinapaiyak mo naman ako, natatawa na wika ng mama niya na siyang nagpangiti sa akin. Binata na ang bunso ko, dagdag pa nito bago marahang ginulo ang buhok ni Yael. Ma, hindi na po ako ang bunso, natatawa rin na saad ni Yael. Ikaw pa rin ang paborito kong bunso, nakangiting wika ng mama niya. Sus, kapag narinig po kayo ng mga kapatid namin ni ate, magtatampo po ang mga yon, muling pagbibiro naman ni Yael. Sobrang naging saya at gan sa pakiramdam ng tanghalian na yon. Pagkatapos ay nagpasya kami na umalis na, pero nakiusap ang mama ni Yael na puntahan daw namin sila sa bahay nila minsan, dahil open din naman daw siya sa asawa niya na sobrang understanding, at excited nga rin daw ito na makilala si Yael. Siyempre ay ako mismo ang pumayag, kasi nga ay hindi lang naman si Yael ang gusto kong makilala ng sobra, gusto ko rin na makilala ang mga tao na parte ng buhay niya. Kinagabihan, napangiti ako habang nakaupo sa kama ko dala ng labis na excitement. Hindi na kasi ako makapaghintay na maranasan ang unang Christmas Lights Festival ko sa university, na kasama ang lalaki na mahal ko at mahal din ako. Marky, ready ka na ba? Aalis na tayo, narinig kong saad ni Kuya maya-maya pa kasabay ng pagkatok sa kwarto ko. Oo, Kuya, heto na, sagot ko naman bago nagmamadaling hinila ang bag ko, tapos ay naglakad na palabas ng kwarto. Nag-text si Yael sa akin kanina, at nagtanong kung pwede daw ba niya akong sunduin. Ang kaso nauna na kasing sinabi ni Kuya na sabay kaming aalis, kaya sinabi ko na magkita na lang kami sa university. Medyo nakakapanlumo pa rin talaga ang ideya na hanggang ngayon ay hindi pa rin okay sina Kuya at Yael, pero gaya ng sinabi ko ay ayaw ko na lang mag-overthink. Ganun pa man, ayaw kong mawala ng pag-asa na magiging maayos din ang lahat. Lalo na't magpapasko at bagong taon na, naniniwala ako na mapapalambot din namin si Kuya. Pagdating sa university ay sobrang daming estudyante, nakakatuwa nga na karamihan sa mga iyon ay nakasuot pa ng couple shirts. Nang bumaba naman na kami ni Kuya sa sasakyan niya, ay saktong naramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko. Nang tignan ko yun ay nakita ko na isang mensahe yun mula kay Yael na nagsasabing nasa may rose garden siya. Kuya, iiwan na kita dito, mababa ang boses na saad ko. Ayaw ko namang sabihin na pupuntahan ko si Yael dahil baka masira ko lang ang mood niya. Saan ka pupunta? Kumpleto na dito ang tropa. Tanong niya na itinuro pa si Levi, kasama niya sina Jazz, Cass at Van. Kumpleto ba talaga? Mababa ang boses na tanong ko, saglit siyang natigilan dahil doon bago nag-iwas ng tingin. Bahala ka sa buhay mo, bulong na lang niya bago naglakad na palapit sa mga kaibigan namin. Sa huli ay napabuntong hininga na lang ako ulit bago nagpasyang puntahan na si Yael. Hindi naman ako nahirapang hanapin siya, agad ko kasi siyang nakita na nakaupo sa isang bench. Halika na, nakangiting wika pa niya nang makita ako. Napakagat pa ako sa ibabang lobby ko nang maglahad siya ng kamay sa akin. Nakakatakot yun sa totoo lang, lalo na't kapag naghawak kami ng kamay, ay maraming estudyante ang makakakita. Ganun pa man ay nilakasan ko ang loob ko't humawak pa rin sa kamay niya. At gaya ng in-expect ko, habang naglalakad kami palapit sa giant Christmas tree ay sobrang daming mga mata ang nakatingin sa amin, ang iba ay nagbubulungan pa. This feels great, bulong pa niya. Ang alin, nalilito na tanong ko, tumingin naman siya sa akin at ngumiti. Iyong magkahawak tayo ng kamay na hindi natatakot sa sasabihin ng iba, walang pag-aalinlangan na sagot niya.
Ang ngiti na nasa labi niya ay bahagyang nawala nang mapalingon siya sa may bandang likod ko. Nang tumingin ako doon ay nakita ko na nandoon ang tropa, hindi kalayuan sa pwesto namin. Muli akong napalingon kay Yael na pilit namang ngumiti sa akin, at sobra akong nakaramdam ng awa kasi ay alam ko na miss na niyang makasama ang tropa. Umiiwas lang siya kasi nga ay hindi na niya gusto na mas lumala pa ang gulo. Gusto mo bang lapitan natin sila? Mababa ang boses na tanong ko, pero mabilis naman siyang umiling. Huwag nating sirain ang gabi ng kuya mo Marky, nakangiti at malumanay ang boses na sagot niya. Okay na ako nakasama kita ngayong gabi tapos hawak ko ang kamay mo. At mamaya, kapag pinailaw na ang mga Christmas lights at giant Christmas tree, hahalikan ko ang labi mo. Walang preno ang bibig na dagdag pa niya, kaya naramdaman ko ang pamumula ng magkabilang pisngi ko. Nang malapit ng mag-alas 8 ay medyo napuno na ng maraming estudyante ang paligid ng giant Christmas tree, tapos ay nagsimula na rin ang malakas at masayang countdown ng lahat. Nang sumapit ang alas 8 at saktong natapos ang countdown, kasabay ng malakas na pagsigaw ng mga estudyante ay nagulat din ako nang bigla akong hinarap ni Yael. Tapos ay matamis siyang ngumiti sa akin bago marahang yumuko para mahalikan ako sa lobby. Pakiramdam ko ay nasa pelikula kami ng mga sandaling iyon at kami ang bida, parang bumagal kasi ang paggalaw ng lahat. Alam ko na wala namang gaanong nakapansin sa amin kahit pa maraming tao doon, dahil busy rin ang ilan sa mga date at kasama nila. Nang maghiwalay ang mga lobby namin ay binigyan ulit niya ako ng isang matamis na ngiti. Ito ang una at huling Christmas Lights Festival natin sa university na magkasama, pero sisiguraduhin ko na magkasama tayo tuwing Pasko, hanggang sa tumanda na tayo, malambing na bulong pa niya. Mahal kita Marky, dagdag pa niya. Mahal din kita, nakangiting sagot ko naman. Pagkatapos noon ay nanatili lang kami sa university ng ilang minuto, bago nagpasya si Yael na umalis na nga kami't magpunta sa bahay nila. Pare, susunod kami sa inyo, wika ni Levi kay Yael nang nasa may parking lot na kami, mabilis pa nga akong napalingon kay kuya na hindi naman nagsalita. Kita na lang tayo sa inyo, nakangiting saad pa ni Van kaya agad na lumakas at bumilis ang tibok ng puso ko. Yael, mauna ka na sa sasakyan, susunod ako, nakangiting wika ko na siyang sinang-ayunan naman niya. Tapos ay agad kong hinarap si kuya. Sasama ka rin ba kuya? May halong saya at excitement na tanong ko. Malamang, wala akong tiwala sa desisyon mo paano kung magkagulo doon? Mas maigi na iyong nandoon ako para may kakampi ka kahit pamatigas ang ulo mo. Masungit na wika niya bago naglakad na papunta sa sasakyan niya. Muntik na akong napasigaw dala ng labis na tuwa, pakiramdam ko kasi ay nagsusungit lang siya kunwari pero malapit nang maging okay ang lahat. Kaya naman mabilis akong tumakbo palapit sa kanya at niyakap ko siya mula sa likod bago pa siya makasakay sa sasakyan. Salamat kuya, masayang wika ko. Doon ka na nga, ang init-init tapos yayakap ka pa, pagsusungit ulit niya kaya natawa na lang ako. Nang makapasok na siya sa sasakyan niya ay nagpa siya kung sumunod na rin kay Yael para makaalis na kami. Nang makarating kami sa bahay ni Yael, ay sobra akong namangha kasi ay hindi nalalayo ang laki nun sa bahay ni Levi. Pero hindi rin maalis ang kaba sa dibdib ko, lalo na nang makita ko na sobrang daming tao ang nandoon, na karamihan ay formal ang suot. Yael, mabuti at nandito ka na, puntahan mo muna ang papa mo at mukhang kanina pa naiinis, wika ng isang lalaki na sinalubong kami kaya mas lalo akong nakaramdam ng kaba. Dito na muna ako kasama sina kuya, puntahan mo na ang papa mo, bulong ko naman. Nakita ko kung paano siya napalunok ng laway bago tumango at iniwan na kami sa isang bakanteng table. Ang daming tao, bulong pa ni Jazz. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako, pakiramdam ko may mangyayari na hindi maganda, nag-aalala na saad naman ni Cass. Cass, huwag kang ang nega. Nung una rin naman nagulat sina dad at mom tungkol sa amin ni Jazz, pero naging okay din ang lahat sa huli. Walang mangyayaring hindi maganda, okay? Sagot naman ni Levi, alam kong sinabi lang niya yun para mabawasan ang kaba na nararamdaman ko. Bahagya pa akong napalingon kay kuya na ngayon ay nakatitig din sa akin at mukhang nag-aalala, pero napabuntong hininga at napailing na lang siya sa huli.
Maya-maya pa ay bumalik naman na si Yael, mukhang nag-aalala nga rin siya. May problema ba? Agad na tanong ko pagkaupo niya sa tabi ko. Nagpunta kasi sina mama at ate dito kanina, kaya nagalit at nawala sa mood si Papa. Nalaman kasi niya ang tungkol kay ate, nanlulumo na sagot niya kaya mahina akong napasinghap. Ate. Anong ate? May ate ka? Nalilito na tanong naman ni Levi. Akmang sasagot na si Yael pero agad ding natigilan nang may magsalita na sa stage, tinawag na kasi ang pangalan ng papa niya, tapos maging siya ay tinawag ang pangalan kaya wala siyang nagawa kung hindi ang magpaalam sa amin at umakyat doon. Napakagat pa nga ako sa ibabang lobby ko nang tinawag din ang pangalan ng pamilya ni Amira, maging si Amira na pinakilala bilang fiancé nga ni Yael. Pero ang mas nakakagulat ay ang makita na umakyat din sa stage ang kaibigan kong si Brian, kasama ang pamilya ni Amira. Teka, hindi ba yung kaibigan mo yun? Bulong sa akin ni Kuya kaya marahan akong tumango. Hindi ko alam kung bakit nandoon siya, pero ang sabi niya noon kapitbahay niya sina Amira, bulong ko naman. Nang pinakilala sila ng host sa maraming tao, ay agad akong napasinghap nang marinig na galing din siya sa pamilyang Chen. Bale ang mama ni Brian at ang papa ni Amira ay magkapatid, kaya magpinsang buo si Brian at si Amira. Hindi niya sinabi sa'yo na pinsan niya si Amira? Tanong pa ni Kuya kaya marahan akong umiling. Hindi maganda ang pakiramdam ko dito, umalis na tayo, bulong pa niya. At saka anong ate? Bakit hindi namin alam na may ate si Yael? Tanong ulit ni Levi sa akin. Hindi ko kasi alam kung nasa lugar ba ako para sabihin ang tungkol dito, pero mas mabuti siguro kung si Yael na lang ang tanungin nyo. Nang hihina na sagot ko naman habang titig na titig pa rin sa stage, agad ngang nagtama ang mga mata namin ni Brian, pero tipid lang siyang ngumiti sa akin at may binulong pa siya kay Amira, kaya agad itong napalingon sa gawin namin. Umalis na tayo, may halong diin na saad pa ni Kuya kaya marahan akong tumango. Akmang tatayo na kami pero agad ding natigilan nang may isang lalaki na mukhang bouncer ang lumapit sa amin. Pinapapasok kayo sa loob ni Mr. Lim, gusto daw niya kayong makausap, wika nito kaya nagkatinginan kaming lahat. At kinakabahan man ay sumunod pa rin kami sa paglalakad dito dahil nga hindi namin gusto na maging bastos. Nang makapasok ay saktong papunta din sila sa sala, bukod kay Yael, ay nandoon din sina Amira at Brian, maging ang mga magulang ng mga ito. Levi Hernandez, nakangiting bati ni Mr. Lim nang makita na kami. I'm glad na nakapunta kayo, wika pa niya bago tumingin sa mga magulang ni Amira. Kilala niyo ang pamilyang Hernandez at Esquivel hindi ba? Saad pa nito na ang tinutukoy ay ang pamilya nina Levi, Cass at Van. Sobrang magaling sa negosyo ang pamilya nila. At ang pamilyang Santos din, sa Mindoro, dagdag pa niya nang tumingin kay Kuya. Magaling pumili ng kaibigan ang anak ko, kaya sobrang nakaka-proud. Well, birds of the same feather as they say, always flocks together, saad pa niya. And you must be? Tanong pa niya nang napalingon sa akin. Marky Santos po, kapatid ko, agad na sagot para sa akin ni Kuya. Boyfriend po ng anak nyo, walang preno na saad naman ni Brian kaya napasinghap kaming lahat, ang papa naman ni Yael ay peking tumawa. Palabiro ka talaga iho, that's impossible. Hindi bakla ang anak ko, you see, hindi naman sila tatagal nitong si Amira kung hindi siya tunay na lalaki, wika pa nito. Bakit hindi po sila ang tanungin nyo tito? Walang emosyon na dagdag pa niya. Bri please, mababa naman ang boses na pakiusap ko. Niloloko nila si Ate Amira, ano, bakit hindi nyo aminin ang totoo? Giit pa ni Brian na parang ayaw magpaawat kaya mariin na lang akong napapikit. Ano? Totoo ba ito? May halong inis na tanong naman ng papa ni Amira. Misunderstanding lang ito amigo, agad na saad naman ng papa ni Yael tapos ay matalim pang tinignan si Yael. Yael, sabihin mo na walang katotohanan ang mga paratang na ito. Hindi ka bakla, hindi ka katulad ng Islam na yon. Madiin nagiit pa nito. Totoo po yun pa, and I'm very sorry, mahina naman ang boses na sagot ni Yael. This is unbelievable. Amira, let's go.
Pag-alit na wika ng papa ni Amira tapos ay naglakad na paalis. Sinubukan pa silang habulin ng papa ni Yael pero hindi na nga sila nagpapigil pa. Sobra naman akong nanlulumo kasi hindi ako makapaniwala na nagawa ni Brian yun sa amin. Sobra pa akong nag-alala sa kanya, kasi nga ay alam ko na mabuti siyang kaibigan, pero paano niya nagawa sa amin ni Yael ito? Napasinghap kaming lahat nang mabilis at galit na lumapit ang papa ni Yael sa kanya, tapos ay malakas niya itong sinampal kaya agad na tumabingi ang ulo ni Yael. Mapait pa itong tumingin sa papa niya, at napatakip ako ng bibig nang makitang may dugo sa gilid ng labi niya. Nakakadiri kayo. Hindi na kayo nahiya sa sasabihin ng ibang tao. Sigaw pa niya sa amin ni Yael. Lumayas kayo sa harapan ko, madiin na saad nito, tapos ay dinuro pa niya ako, agad naman akong itinago ni kuya sa likod niya na parang handa siyang protektahan ako kahit paano ang mangyari. Please, pakinggan niyo lang po kami, pakiusap naman ni Yael. Naririnig mo ba ang sarili mo? Wala akong anak na bakla. Nakakahiya ka. Galit at gigil na sigaw nito, agad kaming binalot ng pag-aalala nang humawak ito sa dibdib niya na para bang nahihirapan sa paghinga. At nang gabing iyon, nasira at nagkagulo ang masaya sanang birthday party. Itinakbo kasi sa ospital ang papa ni Yael, dahil nga inatake ito sa puso dahil sa mga nangyari. Bakit hindi mo sinabi agad na pinsan mo pala si Amira, at paano mo nagawa sa amin ni Yael ito? Nang hihina at nanlulumo na tanong ko nang maabutan namin sa labas ng bahay ni Yael si Brian. Ginawa ko lang ang alam kong tama, Marky, pinoprotektahan lang din kita. Kasi kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya itatago o isisikreto man lang, paliwanag naman niya. Gaslighter ka, masyado hayop ka. Sigaw naman ni kuya bago niya malakas na sinuntok si Brian. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha ko dahil doon. Mabilis namang inawat ng tropa si kuya. Alam mo Brian, noong sinabi sa akin ni Rose na umiyak ka dahil sa akin, sobra akong nag-alala sa'yo, kasi hindi ko gusto na makasakit ng isang mabuting kaibigan. Pinilit kong gawin ang makakaya ko para kahit na papaano, maprotektahan yung friendship natin. At ngayon sinasabi mo na ginawa mo lang ang nagawa mo kanina kasi ako lang ang iniisip mo? Ang hirap atang paniwalaan nun, kasi base sa pagkakasabi mo, pinalabas mo na masama kaming tao kahit na hindi mo naman alam ang buong kwento. At ano ang karapatan mong manghimasok kung kailan namin sasabihin sa papa ni Yael ang totoo? Bakit kailangan mo kaming pangunahan? Mahabang saad ko, agad namang napayuko si Brian dahil doon. Hindi mo ginawa yon para sa akin Brian, ginawa mo yon para sa sarili mo, kasi kahit na hindi mo aminin, alam ko na nagalit ka sa akin. Akala ko pa naman matalino at mabuti kang tao, pero mukhang mali ang lahat ng inakala ko tungkol sa'yo. Nasira ang party, tapos ngayon hindi namin alam kung ano na ang nangyayari sa papa ni Yael, at alam ko na sa amin ang sisi dahil dito, kaya sana naging masaya ka sa ginawa mo, dagdag ko pa. Brian, sorry pero ayaw na kitang maging kaibigan, bulong ko pa kaya agad na umawang ang bibig niya, pero hindi ko na yun pinansin pa at naglakad na ako paalis. Agad naman akong sinundan ni na kuya. Nagulat nga ako nang bigla akong niyakap ni kuya, at dahil doon, hindi ko na napigilan pa ang sarili na mapahagulgol dala ng halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Kuya, puntahan natin si Yael please, nag-aalala ako sa kanya kuya, umiiyak na bulong ko. Bunso, hindi makakabuti kung pupunta tayo doon ngayon, baka mas lumala lang ang sitwasyon ng papa niya kapag nalaman niya na nandoon tayo, sagot naman niya. Tama ang kuya mo Marky, ang mabuti pa, umuwi na muna tayo at magpahinga. Tandaan mo na wala kang kasalanan sa nangyari, wika naman ni Jazz. Sa bahay na kayo magpalipas ng gabi, sa ganitong mga sitwasyon dapat magkakasama tayo, saad naman ni Levi. Pero si Yael, sinong kasama niya? Alam ko na umiiyak at nag-aalala yun ngayon, wala siyang kasama, puntahan natin siya please, umiiyak pa rin na pakiusap ko. Mahigpit pa ang hawak ko sa suot na t-shirt ni kuya habang sinasabi yon. Mukhang naawa naman siya sa akin kasi ay pilit siyang ngumiti bago tumango. Kaya iyon ang ginawa namin, sumunod kami agad sa ospital na pinuntahan nila,
Nang makarating ay hindi naman kami nakalapit kasi ay nandoon ang maraming kamag-anak ni Yael, nasa labas silang lahat ng emergency room habang nag-aalala. Ang ilan naman ay sinisigawan si Yael na ngayon ay nakayuko lang at tahimik na umiiyak. Kuya si Yael, umiiyak na bulong ko dala ng labis na pag-aalala. Bunso, umalis na muna tayo. Hindi talaga magandang ideya na nandito tayo kasi mainit pa ang dugo sa atin ng lahat, wika naman niya. Marky, halika na, magpahinga na muna tayo sa bahay, tapos bukas pupuntahan at kakausapin natin si Yael. Nag-aalala rin naman na wika ni Levi. Sa huli ay mariin na lang akong napapikit bago tumango at sumama na sa kanila paalis. Alam kong sinasabi nila na wala akong kasalanan, pero wala akong ibang magawa kung hindi ang manlumo at sisihin ang sarili ko. Hindi ko inakala na mangyayari ito, at aabot sa ganito ang lahat. Parang kanina lang ang saya pa namin sa Christmas Lights Festival, tapos ngayon naman ganito, sobrang lungkot. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog kaiisip ng mga nangyari. Hanggang madaling araw ay ilang beses nga akong nagpadala ng mensahe kay Yael, pero wala akong natanggap na reply mula sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw na hindi ako nakakatulog ng maayos, kasi nga ay wala pa rin akong balita kay Yael, at maging sa papa niya. December 20, may nakabook ng flight si Kuya para sa pag-uwi namin sa Mindoro. As usual ay tinulungan kami ni Levi na makakuha ng flight para hindi na daw kami mahirapan. Gabi ang flight namin, pero maaga akong nagising ng araw na iyon para magpunta sa ospital. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, o kung makakabuti ba yon, pero hindi ko na kasi talaga alam kung ano ang gagawin ko. Nang makarating sa harap ng hospital room ng papa ni Yael ay saglit muna akong sumilip sa pinto, at nang makasigurado na walang tao ay saka ako pumasok doon. Mukhang nagulat nga ang papa niya nang makita ko. Anong ginagawa mo rito? Hirap na saad niya na halatang galit, pero pilit naman akong ngumiti. Hindi po ako nandito para manggulo, sir. May gusto lang po sana akong itanong. Mababa ang boses na saad ko, pero tumitig lang siya sa akin. Hindi niyo po ba talaga kami kayang bigyan ng chance ni Yael? May halong takot na tanong ko kaya agad niya akong tinignan ng masama. Hinding-hindi ako papayag sa ganito. Makakaalis ka na. Puno ng diin na sagot niya kaya mapait akong napangiti bago tumango, tapos ay hinubad ko yung kwintas na binigay sa akin ni Ate Ai, at inilapag ko yun sa mesa. Sir, iyong tao po na nagbigay nito sa amin ni Yael, sinabi rin po niya na ang bangkang papel ay sumisimbolo sa katapangan at kalayaan. Katapangan na kahit alam mong hindi ka magtatagal sa paglutang sa tubig, at malaki ang tsansa na lumubog ka't malunod sa agos ng buhay ay sumusubok ka pa rin, at pagiging malaya sa mga desisyon na gusto mong gawin sa buhay, wika ko. At si Kuya Islam po ang nagbigay nito sa amin, kasi gusto po niya, kagaya sana niya ay maging matapang at malaya kami ni Yael. Pero parang minsan po, hindi po ata worth it na maging makasarili sa mga desisyon natin lalo na kung pamilya na po ang pinag-uusapan, dagdag ko pa. Hindi naman siya sumagot pero hindi rin siya nakatingin sa akin. Sir, hindi ko po kayo pipilitin na matanggap kami ni Yael, at kung gusto niyo po na maghiwalay kami, gagawin ko po, saad ko pa kaya bigla siyang napalingon sa akin. Kung may hihilingin man po ako, iyon ay sana makita niyo po si Yael bilang anak niyo. Iyong matanong niyo po siya kung kumusta na ang araw niya, kung kumain na po ba siya, o kung ano po ang gusto niya at ang mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Kasi sir, kahit hindi po siya magsabi, alam ko na deep inside, nangungulila po siya sa isang ama, at mas pipiliin ko po na matapos na yung sa amin kesa hindi po niya maranasan yun kasama kayo. Kasi alam ko po na sobrang mahalaga kayo sa kanya, dagdag ko pa. Pinipigilan ko na tumulo ang mga luha ko habang sinasabi yon. Pasensya na po ulit sa istorbo sir, mauuna na po ako, saad ko pa tapos ay nagmamadali ng umalis. Pagkalabas ko sa hospital room ay saka nagunahan sa pagtulo ang mga luha ko. Nang makasakay naman ako sa taxi, ay agad akong nagtipa ng mensahe para kay Yael, sinabi ko sa kanya na magkita kami. Napangiti nga ako kasi pagkaraan ng ilang araw, saka siya nag-reply sa akin at pumayag.
Nakakagaan ang puso nang niyakap niya ako agad nang magkaharap na kami, pero mabigat din kasi nga ay ngayong araw ko na rin tatapusin ang lahat. Yael, sorry ulit sa lahat, bulong ko. Wala ayun Marky, hindi mo kasalanan. Pasensya na kung ilang araw akong hindi nagparamdam, pero unti-unti naman ang nagiging okay ang lahat. Kapag okay na talaga si Dad, saka natin ulit siya haharapin at kakausapin. Saad naman niya. Agad akong nakaramdam ng awa kasi ay ayaw pa rin niyang aminin na nahihirapan na rin siya sa sitwasyon kahit pahalata naman iyon sa kanya. Sobra na rin kasing nangingitim ang gilid ng mga mata niya. Yael, kahit hindi mo aminin, alam ko na nahihirapan ka na. Kasi ako rin, sobra nang nahihirapan at nasasaktan. Araw-araw, ayaw akong patulugin ang konsensya ko dahil sa mga nangyari, saad ko. Marky, hindi mo kasalanan, at saka hindi ako nahihirapan, basta kasama kita, okay lang ako. Nawawala ang pagod ko kasi ikaw ang pahinga ko, malambing na saad naman niya. Hindi ko gusto na mas lumala pa ang sitwasyon, pinal na saad ko naman kaya agad na nawala ang ngiti sa labi niya. Yael, baka nga tama sila, na masyado na tayong nagiging makasarili at walang ibang iniisip kung hindi ang mga sarili natin. Hindi natin nakikita na dahil dito, sobrang daming naaapektuhan, na hindi lang tayo ang nahihirapan at nasasaktan. Dagdag ko pa, mariin naman siyang napapikit bago umiling, kasabay nun ay ang pagtulo ng luha mula sa mga mata niya. Alam ko na kung saan papunta ang usapang ito, at hindi tayo maghihiwalay Marky, madiin nagiit niya. Sorry Yael, pero itigil na muna natin ito, wika ko naman bago naglakad na paalis. Nagulat ako nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit habang umiiyak siya, na para bang ayaw niya akong pakawalan. Pero parang sobra siyang nanghihina sa mga nangyayari kasi ay nakawala rin naman ako sa yakap na iyon. Marky please, huwag mo namang gawin ito, narinig ko ang umiiyak niyang pakiusap, at gustong gusto kong lumingon para bawiin ang mga sinabi ko, pero hindi ko ginawa. Kasi nga alam ko na ito lang ang paraan para maging maayos ang lahat. Agad akong pumara ng taxi pagkatapos noon at nagpahatid na sa kondo. Pagkarating ko nga ay naabutan ko sina Kuya at Van na magkasama sa sala. Agad pang napatayo si Kuya nang makita na namumugto ang mga mata ko. Saan ka galing, anong nangyari, nag-aalala na tanong niya, mapait naman akong ngumiti dahil doon. Pwede ka nang makipagkaibigan ulit kay Yael, mababa ang boses na sagot ko. Saglit siyang natigilan na parang nalilito sa sinabi ko, pero agad ding napanganga ng mapagtanto ang ibig kong sabihin. Sinabi kasi niya noon na hindi na siya makikipag-ayos kay Yael kung itutuloy namin ang relasyon namin. Nakipaghiwalay siya sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi kuya, ako ang nakipaghiwalay sa kanya, nakangiti pero malungkot na saad ko. Kasi tama ka naman sobrang daming naaapektuhan dahil sa pagiging makasarili ko. Kuya sorry kung matigas ang ulo ko, pero wala na, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Kaya kuya please, makipagbati ka na sa kanya, kasi nakita ko kung gaano siya nalungkot noong hindi na kayo nagkakasama. Hindi ba sabi mo naman makikipagkaibigan ka lang ulit sa kanya kapag wala na kami, heto na kuya, makipagbati ka na sa kanya please, dagdag ko pa. Bigla ulit akong napaiyak nang niyakap ako ni Kuya. Sobrang sakit at hirap din sa akin nito, pero alam ko naman na magiging maayos din ang lahat. Ngayong wala na kami, magiging maayos na sila ng papa niya, tapos magiging magkaibigan na ulit sila ni Kuya. Babalik na sa dati ang lahat, yung buhay nila bago pa ako dumating at bago pa niya ako nakilala. Sorry bunso, sorry, narinig kong bulong pa ni Kuya habang yakap ako at marahang hinahaplos ang likod ko. Wala naman akong ibang ginawa kung hindi hayaan siya na yakapin ako at tahimik na umiyak. Hindi ko alam kung kailan ako magiging okay, pero naniniwala ako na darating naman ang araw na yon. Sana lang dumating din ang araw na mapatawad ako ni Yael, at maintindihan niya na siya lang ang iniisip ko kaya ko nagawa ito.